sa unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:54. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Mga tugang, kita nag-iiripan ang digdi po sa laog ka na programa sa pangarang ka na regular host ka na programa na si Cabin G. Rivera. Mga tugang, igwalang niya importanteng pinag-aasikaso ngunyan. Kaya kita po ang temporaryo mag-iiripan ang digdi sa laog ka na programa nga Radyo Banat. Siyempre, kairiba niya ito dyan sa luwas ang mga report ka sa tuyong pag-iriba. Yaon man sa Engineering Department kay banan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man mga tugang kay banan ta naman dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Bueno, mga tugang sa satuyang mga impormasyon sa lado nasyonal, mga tugang ipinagpaluwas na po ni President Bongbong Marcos ana sa iyang salen mga tugang. Ano po? So digdi nagluluwas sa mga tugang sa kasi Sara Duterte. Dakul pa na mga official ka na gobyerno nagpapaluwas po ka na sa indang mga salen na mga tugang. Ano? Sa isinumiter na salen ka na presidente anda sa iya pong yaman mga tugang nag-aabot sa 389 million pesos. 389 million pesos. Mayo pa po sa kabangang bilyon. No? Mayo pa sa kabangang bilyon na ana yaman ka na presidente. Sa salin niya, sinasabi po na mayo ni na utang ana presidente. So iyon na ni anit niya. Ano? Ana net worth mga tugang
ni President Bongbong Marcos sa iyang Statement of Assets and Liabilities na sa iyang ipinag-sumiter mga tugang. 389 million pesos. So, ngunyan, si BP Sara Duterte man po mga tugang, nagpaluwas man ka na sa iya pong salin. Nagpaluwas man po ni salin iniyo pong si BP Sara Duterte. Asin sa iya pong salin, sinasabi mga tugang na digdi may 29 pagsasadiri na idiniklara po ining si Vice Sara. Agum kani sa 2024 salen na mga tugang. Digdi ki Vice President Sara Duterte asin ana sa iyang agum na si Attorney Manasseh Carpio, kabilugan na 29 real properties, 29 mga real properties o pagsasadiri sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN na may 17 sa mga o 19 sa mga ini makukuha po duman sa syudad kan na Davao. Basado sa kopyada kan na SALN ni BP Sara na sumiter po kan June 2022 sagkod ng December 31, 2024, may hiling po sa December 31, 2024 na ana real properties kan mag-agum na Sara Duterte, kabali na ana agricultural land, residential lots, house and lot unit, sarong kondominium dumampo sa Mandaluyong, sarong house and lot sa Paranaque, sa kadakol sa mga parsila na daga sa island kan Garden City, duman po sa Samal, sa Igacos. Sulaminting duwang luti sana ang nakalista bilang property kan sa indang mga aki sa iraron po kan pinagaapod na trust arrangement. So ang Davao properties ang sinasabing nangibabaw sa Duterte Carpio Holdings mga tugang. Duman ang Davao properties sa 29 mga deklaradong pagsasadiri na kaniyo po ni Sara Duterte, may 19 po ang yaon po sa Davao City. Kabali na po ang residential lots sa multiple barangays, agricultural parcels, memorial lots, as in house and lot unit. May tulong pidaso na real property ang nakalista sa iba pang Davao region localities mga tugang, kabali na ang Panabo City, asin na 5 ang makukuha po duman sa partikan na Igacos. Sabi sa salin po ni Sara Duterte, kadaklan po daa mga tugang sa mga pagsasadiri kani, kan sa indang mag-agum, duman sa Davao City, nabakal po sa pagultanan kana 2006 asin na 2015. Iniyo pong 2006 and 2015, kundi kita napapasala si Sara Duterte mga tugang, kana 15 siya ana alkalde kaidto duman po sa party mismo kana syudad kana Davao. So nagkabarakal niya da ini, mantang alkalde siya kadto kan syudad kan Davao, ining mga pagsasadiring ini duman po sa party mismo kanda Davao City. Maski nga ni mga tugang, pinagdeklara na ni BP Sara ana sa iyang asset values mga tugang, asin ana liabilities, nalipat sa iya ka na 2022
2024 filings ang bilang kana mga pagsasadiri na nagdadanay po mga tugang na establi. Nagdadanay na establi. So mahiling sa iyang 2024 salin, iyo po ang portfolio na dai nagbabago ang figura mga tugang ang pagkadakula. Na may adjustment na mahiling digdi po panginot sa valuation, acquisition kan mga bagong mga parcels o reclassification. Arog po kan na duang luti na namumugtak po sa irarom kan trust para po sa mga aki asin sa mag-agum na Sara Duterte. So digdi po ipinapahayag kan Duterte Carpio an sa inda pong business ana sa indang negosyo an sa indang business interests sa food manufacturing sa pag-mamanufacture nin mga pagkakan, tracking, trading asin na legal services consistent sa mga nainot na mga taon. So sa pahayag mga tugang idiniklara ni BP Sara an sa iyang net mga tugang an sa iyang net worth na nag-aabot po sa 17.45 million pesos. Puon kan siya magtukaw po bilang Vice Presidente kada 2022. Puon mga tugang kada taon na 2022 dinideklara niya kan magtukaw siya mga tugang sa iyang yaman sa iyang net worth mga tugang nag-aabot sa 1745. So kan magtukaw siya bilang presidente kan na 2022 puon na 71.1 million kan June 22 sagkod ng 88.51 million kan December 31, 2024. Hilingon mo yan, biglang luminang kawa, bako lang ning 1%, bako lang times 1, bako lang times 2, kundi ini yung mga tugang ana inilangkaw times 9, siyam na bisis na naglangkaw, itong sa iyang kayamanan, puon kan siya magtukaw po bilang Vice Presidente. Takan siya po mag-Vice Presidente, idinideklara niya lang 17.45 million pesos. Alagad, kan magtukaw siyang bilang Vice Presidente kan 2022, sa deklarasyon niya sa gudnang kan Disyembre 31, 2024, an sa iya pong kayamanan, nag-ulanto na mga tugang sa 71.1 million pesos. Times 9 na. Times 9 na. Si dating 17 mil, naging 71 milyones pesos na mga tugang. So, poon kan siya po magtukaw bilang presidente mga tugang o vice presidente kan June 30, 2024. Basado yan. Sa iya man sa nang salin. Siya man lang ang nagdideklara mga tugang. O ngunyan, unreal properties kani mga tugang, unreal properties, ito mga pagsasadiri kani, uminabot po sa 50.96 million pesos sa mga tugang. So, uminabot na dyan. Ada sa iyang pagsasadiri. So, nilampasan niya na si dati niyang yaman. Sa pagsasadiri palang partner. So nilampasan niya na mga tugang taigwa na siya nin 50.96 million. Unpersonal properties, igwa pa nin personal properties mga tugang. Uminabot pa sa 23.85 million pesos. So iyan, sumasalangkaw pa si personal properties niya mga tugang kisa sa dati niyang yaman kadto
na 17.45 million pesos. So ang liabilities, siguro si mga pagkakautang na igwa man ng liabilities, mga tugang. Ang liabilities niya saditon man lang 3.750 million. So sadit kayang-kaya yan kaniyo pong biglang yaman siya na 71.1 million pesos as of December 31, 2024. So ang net worth ni Vice Sara mga tugang, poon kan December 31, 2024, ang net worth niya uminabot po mga tugang sa 88.51 million pesos. Net na yan net. Ito nang mayo na dyan itong liabilities partner. Si dati niyang kayamanan, si dati niyang yaman na 17.45 naging 88.51 million na mga tugang. Si yaman kaniyo po ni Sara Duterte. Biruon mo yan. Biruon mo yan mga tugang. And biglang ulanto ka na yaman. So ang real properties ni BP Sara uminabot po sa 66.81 million pesos sa mga tugang. So mga pagsasadiri ni mga real properties, kabali na dyan itong mga harug, mga kondominium, kabali na dyan itong mga daga, iyan. So itinutok dong dahilan kana pagbakal kanduang parcel kan daga ni Carpio na nagkakantidad, parcel lang mga tugang na daga, parcel, nagkakantidad 12 million pesos. 12 million pesos. Naglangkaw man ang personal properties. Luminangkaw pa ang personal properties kani si mga pagsasadiri. Personal na pagsasadiri nin 31.65 million pesos. Ilingon ta si dati si personal, si deklarasyon niya, kadto mga tugang bako pa siyang vice presidente, ang personal properties niya 23.85 million pesos. Kan naging vice presidente siya, naging 31.65 million pesos. So naglangkaw mga tugang nin 7 million pesos. 7 million pesos ang pinaglangkaw kan maging vice presidente si Sara Duterte. So siring man, nag-utang si Sara mga tugang bago iniyo po 8 milyones pesos ana utang kani kayang-kaya niya yan kayang-kaya niyang bayadan yaman niya ngunyan na 88.51 million pesos. So kada taon 2024 kana kalis lang na taon kan Disyembre, abot Disyembre ini mga tugang nag-utang ini nin 8 million pesos. Dahilan po kana sa iyang total liabilities, ang total liabilities niya 9.95 million pesos. Maski na nga ni an sa iyang inot na personal na loan kay ito 1.95 million pesos. So naglangkaw at naglangkaw naman si yaman niya, naglangkaw naman si utang niya partner. 8 milyones kayang-kaya niya yan, ababayan ababayan ko na ikukumpara kayang-kayang bayadan niya na mga tugang. Kadto nga kantidad ka na sa iyang yaman na mga tugang yaon pa sa kan magtukaw na siya bilang vice presidente si Inot 71.1 million na pesos. Digdi mga tugang si utang niya kadto hababaon man. Pera lang si utang niya kadto kan utang siya iniyo po mga tugang 3 million 750 pero digdi po kan maglangkaw na maging 88 na 9.95 million pesos mga tugang. So an kayamanan ni Sara mga tugang mas nagdakula mas nagdakula kan siya po naging vice presidente. And digdi may mga utang pa
Day ko aram kung ano man ang mga pinag-urutang kenta, day naman na nasabi sa iyang salin, day naman na isabi. Pero kung ikukumpara mo, digdi po mga tugang kay President Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, mga tugang, nagdeklara kana sa iyang salin, sinasabi na ang salin kana presidente 389 million pesos, pero mayong utang ang presidente. So mayo po nin utang ang presidente sa iya pong pag-file kana sa iyang salin. And digdi isinasabi kan presidente itong sa iyang real estate properties, mga tugang, pagkatapos iding sa iyang mga personal na mga pagsasadiri, 38.7 million pesos. And angkas may kasa mga tugang na pinag-deklara ang presidente, angkas kani 134.192 million pesos. Pero si Sara Duterte, duman sa iyang yaman, mayo po nin piga-deklara kaniyo pong sinasabing yaman. Mga tugang, pinagsasabi ta na bagay na nita, importante po, importante na maaraman kan tao kung pira talaga ana yaman, kanda mga nagtutukaw niya to na mga leaders digdi po sa Pilipinas. Kung ano yan taon-taon naglalangkaw ana sa inda nga yaman o nagbababa, mga tugang. Ano po? And ano ang mga pinagkakagastusan kayan? Ano po? Siyempre, dyan po may mga sweldo man yan. Pero ang sweldo ka na vice presidente, pero ang sweldo ka na presidente. So, dapat naaraman yan mga tugang. Na idideklara yan sa salin, tanganing aram po kana gobyerno. And iyan, basado yan sa reglamentos kasuguan kan Civil Service Commission na ang dapat ang mga yaon sa gobyerno magdeklara po kana sa indang mga salin na mga tugang. So, importante na marayan na maaraman ka na tao. Si Sara Duterte palan, kung hihilingon ta, kan siya po magtukaw bilang vice presidente, nagparadakula, nagparalangkaw si sa iya pong yaman na mga tugang. May mga nagkabarakal na mga pagrurugaring, asin igwanin mga properties sa iya ng mga aki. Iyo man talaga bagayan na nangyayari sa parte kan na mga mayayaman, sa parte kan mga mayayaman mga tugang, maski an aki mo mayo pa ni na trabaho, nagbabakal na po ni na daga ana pamilya sin sa pagbakal ninda ni na daga digdi mga tugang, nagbabakal na bako lang mga daga, mga property, mga pagsasadiri, nagbabarakal na, gabali na dyan itong mga kutse, so dyan po pinapangaran na sa indang mga aki mga tugang. Maski ang mga aki ninda mayo pa nin mga income, pinapangaran na kan mga magurang, sa indang mga aki ang nagkapira nga mga real property. Lalong-lalo na kung may imo, may kwarta. Kitang mga tios, kitang mga normal sana ang trabaho, minimum sana ang iba niya itong mga kababayan ang sweldo, dahil man kita kayo nakaka-afford. Dahil man kita kayo nakakabakal. Tainot na inot, babakalon mo na mga araw kayo, paano ka man makakabakal na tamang-tama lang, tamang-tama lang sa imong nakukuang sweldo sa pangangaipo sa oral daw, asin pagtustos sa pangangaipo kan sa imong mga aki urog na kung nagaadal. So mga mayayaman, iyo po yan ipinapangaran, maski mayo pang kakayahan, mabakal si magurang nin sarong propiedad, mabakal si magurang nin sarong kotse, ipapangaran na duman sa indang mga aki.
So iyan ang pagkakaiba na mga tugang kan na mga tius harog sa tuya. Kailangan na po ano ta biglang naglangkaw, ano? Ano ta biglang luminangkaw iniyo pong sa iyang yaman, and times 9 na bago na times 1 ano po kundi times 9 siyam na bisis na naglangkaw. Pagali duman sa original na sa iyang yaman na dubli ito, bako nga ning dubli, naging siyam na bisis si inilangkaw kan sa iyang yaman na mga tugang. Basado yan sa deklarasyon, basado yan sa deklarasyon na mga tugang kan sa iyang salin. Si Sara Duterte baga kadakol pa nin mga kontrobersiya na kinakaatubang. Dahil man sinasabi na iniyo pong mga kinakaatubang niya na mga kontrobersya na dai maipaliwanag, lalong-lalo na itong sa intelligence fund mga tugang kan Vice Presidente. Dahil bagay napapaliwanag. Dahil man sinasabi na dyan na nakairiba na dyan, iyon na si Binarakal. Kundi digdi hahapot lang ang tao kung taano imbis duwang bisis garong pag angat ka na sa imong yaman times 2 garo pwede pa, pero itong hahapoton mga tugang na 9 times iyan ang pigapot ka na tao na dapat ipaliwanag dakol na mga kontrobersiya sa partiman ka na mga Duterte ansag kudno niyan daipo na ipapaliwanag sa publiko, dai na ipapaliwanag. Kaya nga ni pinagre-required kan Civil Service Commission nadigdi po mga tugang, nadigdi kada empleyado kan gobyerno ang kada official kan gobyerno magsumitir kan sa indang mga salin tanganing dyan po nahihiling mas maray itong naipopublikar sa parte kan na tao pakasumiter kan salin ta nahihiling ang comparison nahihiling and naadalan kan na publiko kung ano ang nangyari paano dahil pa nga ni tapos ang termino ni BP Sara 3 years pa lang si BP Sara mga tugang bilang Vice President kan Republika kan Pilipinas, pareho ni Bongbong Marcos bilang presidente, pero an sa iyang salin, an sa iyang net worth, an sa iyang yaman siyam na bisis na naglangkaw, siyam na bisis na naglangkaw kumpara po kadtong siya dai pa Vice Presidente kana Pilipinas kan siya mayor pa sana duman po sa siyudad kan na Davao dai taman na pigsasabi na ini mga nagkabarakal niya an sabi ni Sara may mga negosyo man da siya an sabi ni Sara may mga trucking ngaya, may mga food manufacturing o kung ano pa. Si agum niya abogado man baga. Si agum ni Sara Duterte. So anong malay ta kung dyan nakonsigir man talaga. Kaya lang digdi po may mga kahaputan na publiko na dapat maipaliwanag. Saro pa mga tugang sa parte mismo ka na salin na dapat pang magpaliwanag. Ini man saro pa nga opisyal ka na gobyerno mga tugang. Bistado nindo mga tugang si Marcolita. Si Marcolita. Marcolita. Bakong makulit. Kamo man eh. Bistado nindo si Marcolita. Marcolita, mga tugang, iniyo si Marcolita, nag-file man ka na sa iya po mga tugang, na salin, si Marcolita. Marcolita mga tugang, digdi sinasabi, na sa iyang salin na mga tugang, na pinag-sumiter,
igwa po si Marcolita ni na 112 million pesos ana nagastos sa iya pong kampanya, mas halangkaw kumpara sa 52 million na idiniklara sa iya nga salin. Isipon mo, sa salin po mga tugang ni Marcolita, sinasabi na naggastos po siya nin 52 milyones pesos duman sa idiniklara niya, sa idiniklara niya na salin. And alagad, ang sabi po mga tugang, sa pag-aadal, base sa susi ni Marcolita mga tugang, 112 million ang nagastos sa partikan na kampanya, mas halangkaw kumpara sa 52 million na idiniklara sa iya pong salin na mga tugang. Biroon mo yan, dai na nagtatali si Marcolita, siya mismo ang naggibo, nag-file kan sa iya nga salin, mga tugang, sa iya nga salin sinasabi niya na 52 million lang ang idinideklara niya sa party mismo kan sa iya nga salin na nagastos po kan panahon kan na eleksyon. Pero duman sa susi sa sinasabing state of iniyo po mga tugang susi, itong pagdeklara kan sa iya pong gastos, digdi po sa nasambit ng susi statement of contribution and expenditure, nagluluwas po mga tugang na ginastos kani duman sa susi sa state of contribution and expenditure 112 milyones pesos. So dahil nagtatali, nawara si kabangang milyon, nawara si kabangang milyon sa susi niya. Ano man nga sa susi, nagsasabi ka ang nagastos mo 112 million pesos. Pagkatapos sa salin niya, sasabihin mo ang gastos mo ngayon sa isinomiter mong salin 52 million pesos. So nawara na itong nawara na mga tugang itong pinagsasabing lampas kabanga kaniyo pong sa iya mismong mga gastos kan nakalihis pong eleksyon na mga tugang. Ano ang paliwanag kayan? Mga tugang, ano ang paliwanag kayan nagluluwas po kaya mga tugang digdi malinaw na nakalista po sa susi ang gabos na mga donors asin pinaggikanan kan kontribusyon asin mayo po nin exemption maski sinasabing anonymous ang donor. Mayo nin exemption. Sabi kan Comelec dapat nga duman sa paliwanag mo sa susi dapat ito nga mga nagtao sa imo, nagdonate nga sa imo, nagtao ning kontribusyon, gabos iyan dapat isinusurat magigitong mga anonymous na mga donor, mayo nga niya exemption. So babalikan tayo na mga tugang aratyan. Paliwanag yan kan na Comelec, ano ang payag kayan ni Marcolita mga tugang, digdi po sa nasambit na nga bagay ta mas maray itong nailing niya to ang salin tanaaraman ta kung nagdideklaranin mga totoo o nagpupurotik ini yung mga opisyal niya to. Uya po mga tugang, tatawan tayo nin doon pagkatapos lang po ng pagirumdum. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Paano, paragos-dagos kita mga tugang, sungod yan, taday nagtatali, balikan tatong kay Marcolita mga tugang, taday nagtatali sa iya pong susi, mga tugang, ano po, saka itong sa iyang salin, so, digdi, an paliwanag mga tugang ni Marcolita, ano an paliwanag kani, an paliwanag kani, kaya dai niya dai ni ba sa salin itong iba sa mga gastos niya, ta ito po da an nag-donate da kadto iyo mismo mga tugang, an mga sinasabing anonymous donors. Ito mga anonymous donors sa mga tugang, abo naman da ang pangaranan. Alagad mga tugang, basado po mga tugang sa payag ka na Commission de Election COMELEC ni Garcia. Ni COMELEC Commissioner Garcia, dapat malinaw na nakalista po sa susi ang gabus na mga donors asin pinagagikanan kaniyo pong kontribusyon asin mayo po nin exemption maski anonymous ana donor mga tugang. So dapat malinaw, ideklara mo pangaranan mo mga tugang kung si isay ana mga donor. Ano po? Suba kung malinaw. Kaya digdi mapaluwas po nin sanksyon, mapaluwas nin sanksyon and opisina kan Commission de Election digdi po ki Garcia mga tugang nin bako man itong sanksyon baya show cause order, mapaluwas po nin show cause order ana opisina kan Commission de Election laban po kay Marcolita tanganing magpaliwanag ini kung sain hali asin si isay ang nagtaunin mga donasyon sa iya pong kampanya mga tugang. So ipaliwanag niya si isay tabaka itong nagtao mga tugang na abo niyang pangaranan kontratista baka kontratista ang nagtao po mga tugang. So importante iyan. Ano tadain niya pinagdideklara? Abogado po mga tugang, iniyo pong si Marcolita. Abogado, pagkatapos lehislador, senador, congressman dati. So nag-aaram siya, kanlay, na dapat palan, maski anonymous, ito pong donors dapat ideklara asin na pangaranan na mga tugang. Sumayo po nin exemption. Mayo nin exemption. Idigdi, taabo niyang pangaranan? Ano yan, mga kontratista?
kabali yan sa flood control, arog kadtong ki Escudero, partner. So dapat pinapangaranan po kaniyo ni Marcolita mga tugang. Kaya mapaluwas po ning Siokos order, and iyo pong commission de election, ipaliwanag mo ano taday mo pinag-deklara sa susi. Iba itong party can figure amount duman po sa party kana idiniklara mong salin pagkatapos sa susi mga tugang kanda commission de election. So digdi duman sa mga paliwanag niya nang dai ko nang pinangaranan, dai ko nga idiniklara itong mga donors dai ko nga pinag-deklara ta abo na nga mga anonymous donors nga to. So habo na nga magpapangaran. Ito bistado niya to. Bistado ni Marcolita ta. Si Marcolita mga tugang, dahil man yan makuha ni mga basta-basta na may madunit sa iya. Dahil man yan makuha, kaya bistado niya to. So iyo to ani nahagad ngunyan. Ano tadai mo na idideklara? Iyan sobra sa kabanga, sobra sa kabanga, mga tugang itong mga donors na ito, 50 million and nagtao po sa irisay ito. Ta si Escudero, may nagtao mga tugang kay Escudero, na kontratista inako ni Escudero, na may nagtao sa iya ni donasyon para po gamiton sa kampanya. Iyo man dapat ang gibuhon kaniyo po ni Marcolita mga tugang. Bako maning basta-basta dahil man pwedeng sabihin na may nagtao po ngayon na may nagdonate po ngayon sa sakuya, si siya nagdonate sa imo, o baka personal na kwarta mo man yan, pwede man yan sabihin mo nga may nagdonate sa imo, anonymous lang po ngayon, itong abo na po ngayon magpabisto, o anong malay mo kung sa diri mo tong kwarta, may limitasyon man lang baga na tinatao po ang commission na de election na mga tugang para po sa kampanya, naaaraman ko ta na kanda tao kaya nga ni pinapasumiter kamo kana susi, asin pinapasumiter kamo kana salin, tanganing maaraman kung pera anyaman nindo, bago pa man kamo nagturukaw sa pwesto, ano iyan naglangkaw, ito man sa partibismo kanda ito man sa partibismo kanda susi pinapasumiter man kamo kanda commission de election, tanganing maaraman kung piraman ang nagasto nindo, kung personal na kwarta maaraman yan kung may kakayahan ka, ninda arog kayan personal kang magastos kan arog kay na kwarta and sa iniyan na hali iyan na kwartang iyan, and kung igwamanin mga nagdonate dapat aramang giraray, so yaon man giraray yan mga tugang, sumayo yan, si Marcolita baga mga tugang maisog na makipagdebate ba kung may maisog na tao ta, day ko man aram kung maisog na tao yan pero maisog makipagdebate, and digdi mga tugang very vocal na mag-question kan mga pangyayari, urog na pag-abot po sa mga flood control project duman po sa Senate Blue Ribbon na committee mga tugang, pero siya palan sarok man sa question sarok man palan siya sa may sisimbagon ninulita da siya nagdideklara nin tultol kana sa iya pong susi mga tugang, so sarok man palan siya sa may sisimbagon, kaya digdi po mas maray man iniyo na papaliwanagon mga tugang, and digdi po magkaigwa ni investigasyon ana commission na de election. So digdi mga tugang, digdi oras na mapatunayan
oras na mapatunayan po iniyo pong si Marcolita mga tugang na dai tultul na nagdideklara kana sa iya pong susi basado duman po sa parte kana sa iya nga salen mga tugang, iniyo po pwedeng maatubang nin kasong perjury o pagbalga sa election law. Si Marcolita, kung iyan mapapatunayan na piniki kani, oras na mapatunayan na piniki niya ang susi sa iyang deklarasyon mga tugang, sabi yan kan commission de eleksyon. Diyan, nagruruluwasan ng mga tugang, kadakol pala ni mga kontrobersiya na digdi po sa parting ini, ang paguna tabaga, si Marcolita baga na question man iniyo kadtong mapagluwas, kadtong ex-marine na sa indang testigo, partner, na digdi da imang palan itong pinagsumpaan na nasalaysay bako man pala na tunay na notaryado kadtong abogado na nakapirma duman supiki man na mga tugang. So oras na digdi po, oras na mapatunayan na piki man an sa iyang salin, pwede siya mga tugang na masanksyonin perjury, asin pwede po na siya patawan nin disqualifikasyon kani sa parte mismo kan commission de eleksyon. Yan. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa iba pa niya tong mga sa lado lokal mga tugang. Digdi sa lado lokal. Mga tugang ako believe ako duman ako uyon ako duman, conforme ako duman sa pinagabutasan na pahayag kaniyo po ni Mayor Lini Robredo kana siyudad kana Naga. Si pahayag ni Mayor Lini Robredo kana siyudad kana Naga kun kadakol po kayo nagki-question kadakol naghapot kun ta iniyo pong si Lini Robredo na alkalde kan Naga asin naging vice presidente kana Pilipinas, dai po mga tugang naggigirong, dai nagiiba sa mga rally-rallying iyan. Mapadapit kaning mga kontrobersiya sa flood control. Bilib ako duman sa pinagbutasan na pahayag. Sako lang, inda ko sa Indo, kay Robredo. Ano ang sabi ni Robredo, mga tugang? Kunta nuta, dahil siya nagpapara iba-iba sa mga rally-rallying iyan, na sigian Kururaw, sigian Batikus, mapadapit po digdi sa flood control, mga tugang. Inot na inot, mag-iba ka dyan, official ka, mayo man mangyayari. Sige kang Kurao, mag-iba ka dyan, official ka, mayo man mangyayari. Dahil ka man nakakatabang, mga tugang, mapapaas ka lang. Dahil ka man nakakatabang, tainot na inot, iguanang nag-iimbestigar. Si nag-iimbestigar, iyo po ang madesisyon kung ano ang tama, ano ang sala. Si Isay ang sinasabing mga pwedeng kasuhan, si Isay ang dapat nakasuhan. Kaya maski gura nung kurukurahaw mo dyan, maayo naman po ning mangyayari kenta may nag-iimbestigar na. Dahil ka man dadangugun kan nag-iimbestigar. Dahil ka man dadangugun ta, sinda nakapokus sinda sa investigasyon basado sa ebidensya. Maayo ka man ebidensya, mga tugang, maparakurahaw ka duman, ay mapapaas ka sana, matao ka sana ning kariribukan, and matao ka sana, mga tugang nin pagkakaguro mo kan bulos kan trapiko, madagdag ka pa ning problema sa parte mismo kan gobyerno. Taigwa na po ni nag-iimbestigar. So tama ini yung mga pahayag ni Lini Robredo. Ano ang sabi pa ni Lini Robredo, mga tugang? Kadakol ngaya kaya ning problema. Ngunyan kaya baga ngaya, puro na lang kuraw kan mga anomalya. Mayo man mangyayari kayan, mayong mangyayari digdi mga tugang sa kakukurahaw mo. Igwanan nin mga tao
na pinagtalaan na iyo po ang magsiyasat, mag-aram kan katotohanan. And ano ang sabi pa ni Robredo? Ngaya, imbis na iduman ko, kadakol ngayang problema, digdi sa laog kan siyudad kinaga, aatubangon ko, susolusyonan ko, ini mga programang ini mga problemang ini, na kinakaatubang ka na siyudad kinaga. Ano man tama duman pa ko sa mga rally-rallying ito? Ano man nga tama duman pa ko sa Partiken Metro Manila na nangangaiponin solusyon, nangangaipo kan tunay na serbisyo ang mga taga-naga. O tama man talaga mga tugang. Ano po? Kaya ang sabi niya, pag ang papa gusto kong yung ipailing sa Pilipinas na magkaigwa kan pinag-aapod na good governance. Tapag maray nga ang paggugobyerno mo, maray nga ang trabaho mo, digdi nga iyon na yan ang sakuyang kontribusyon sa parte po kan mga Pilipino na maray ang daralagan kan sa tuya pong gobyerno. Ang politika nga bako man maraot, ang politika nga iyo ang nagtataon na dalan tangani na magtao nin maray na serbisyo sa parte ka na gobyerno. So iyan nga ang gusto ko na ipailing digdi sa laog kanaga. Kaya abo ko nga magparaiba-iba dyan sa mga raling iyan. Tututukan ko nga ini yung mga problema digdi po sa laog kan na siyudad kanaga na maresolberan. Takaipuan ako kana mga taga siyudad kanaga and kaipuan man na maresolberan an sa inda mga problema. Tama po baga mga tugang, sabi niya, kung igwa ngayon yung rally digdi sa laog kanaga, pwede man nga kung mag-iba dyan, pwede man nga kung mag-iba, pero day na siya makuraw kung ano-ano pa man. Mahiling lang itong presensya niya, okay na siya. Ano ba kayong mga politiko, mga tugang, iyo pa nagkikrear, iyo pa nagpapainit sa partibismo kan sa tuya nga mga kababayan. Sigan pangapuda na mag-alsa kita, magprotesta kita, magduruman kita sa lunita, magduman kita sa partibismo kan idsa. Dai ka man nakakatabang sa investigasyon kan gobyerno ba kung iyo bus ay magkuraw ka dyan, nakatabang ka sa investigasyon kan gobyerno. Dai kung ini bagang mga opisyal na ini na pinagkatiwalaan tanin buto mga tugang arog ki Sara Duterte, arog po ki Aimee Marcos, o ining si Miyaw Miyaw, nangunyan mayo na ning girong-girong, isay pa, ining mga opisyal na ini, mga tugang, kung sinda baga, nagsasagibo man nin investigasyon, di makakatabang pa, nagtatabang sinda sa investigasyon kan gobyerno, makakatabang pa sinda. Pero kung magparakuraw ka dyan, inaagyat mo ang tao, ay pinapainit mo ang tao, niriribok mo po ang gobyerno kani. Mayo nin kakaabtan, iyan sige kang kurahaw dyan sa tinampo. Dai ka man nakakatabang, nakakaraot ka pa, nakakaperwisyo ka pa sa satuya pong mga kababayan. Halatun ta mga tugang, taigwa na po ni na body, igwa na ni na panel na pinagbilog po tanganing iyon mag-imbestigar. Iyan problema, dai patapos, mga tugang an investigasyon, kita pong mga namamanwaan ang pinaka-problema, nagkakaigwa na kita ning conclusion. Nagkakaigwa na kita nin sadiri po na konklusyon. And bako lang pati na sadiri ta, sinishare ta pa, nakakaraot na kita, igwa na kita ning hatol, hinahatulan tanan sarong persona, halatun ta po ang resulta kan investigasyon. Kung igwa ka nin hatol sa imong sadiri, sa pagbasa mo kan mga bareta, sa pag-analisar mo kan mga bareta, sa imo lang. Sa imo lang. Dai ka na magparapos dyan, ta nakakaraot ka. Dai ka na mga pudan na ngaya magdumang kita sa liwasang Bonifacio. Tamayo man po yan.
Dahil man niya nakakatabang iyan na mga gibo-gibo niya, marali-rally nga kita. O pagkatapos kan rally, nakatabang ka sa party mismo kan investigasyon. Kung ginigibo mo baga bilang sarong public official, ginibo mo si trabaho mo, ay nasolusyonan mo pa si problema kan na tao. Iyon ni ang gustong ipaaram. Iyon ni ang gustong ipasabot mga tugang sa mga namamanwaan, sa mga Pilipino, sa mga taga-Naga ni Mayor Leni Robredo. Gusto yan ipahiling. Kaya sabi nga ni Mayor Leni Robredo, maano man nga ako naman sa Manila, kadakol ng problema, masasayang ang oras niya. Masasayang ang oras niya. O isipon mo, Leni Robredo mga tugang, Leni Robredo, kalaban yan sa politika ni Marcos. Pero di nagduduman-duman, di nagdadaradalagan duman sa parte kan Metro Manila, nanginginot na ngaya. Taram-taram laban sa administrasyon. Taday nga makakatabang. Leni Robredo baga mga tugang, kalaban sa pagka-vice presidente. Sagkod nyo yan, o sa pagka-presidente. Kalaban niya ni Marcos, sa pagka-presidente, pagka-vice presidente. O dinaog si Marcos ni Leni kan vice presidente, pero dinaog man si Leni ni President Bongbong Marcos kan magkandidato inining presidente mga tugang. Aram kan tao, ang sabi, ang pag-una ta, ang magana na Leni Robredo, kundi sa pagi kan na majority vote, itinaukan na mga Pilipino si kumpiyansa si buto ninda kay President Bongbong Marcos, kaya dinaog si Leni. So, dahil naggirong ang Leni Robredo, mayo ng protesta o inako mga tugang. O ngunyan, Mayor si Leni Robredo, yaon sa oposisyon, pero nagsusuporta sa administrasyon, kan mga programa. Bako na minasuporta, nakaalyado na siya ni Marcos, mga tugang, bilang saro po na ilihidong opisyal, bilang sarong alkalde mga tugang kana siyudad Canaga, nahihiling ni Leni Robredo an maray nadalagan kan administrasyon, and nahihiling niya na tama ang focus kan mga programa kan administrasyon, kaya day nagigirong an Leni Robredo. So gusto niya man patunayan digdi po sa Laog Canaga na maray ang administrasyon. Asin gusto niyang ipailing na siya po nagtatrabaho tanganing solusyonan ang mga problema bako na magkurahaw po duman sa parte mismo kan EDSA, magkurahaw duman sa parte kan parte mismo kan Lunita o kung sa insain pa. Dain niya yan ginigibo, abo niya kayan. Gusto niya bilang alkalde dai masayang an sa iyang oras sa pagkurukurahaw sana, and may mangyari kan mga programa, kan mga problema na ipinapaabot po kan mga constituentes digdi po sa Laog Canaga. O maayo baga nagkontra, tanahiling na tama ang desisyon kaniyo po mga tugang ni Leni Robredo. Ay ako personal uyon ako kayan, tama yan, yan deklarasyon na yan ni Mayor Leni Robredo. Maano ka duman sa parte mismo ka na Metro Manila, mahiling ka, mapakyut ka, mapaipal ka, gusto mong maikaag sa parte ka na TV, gusto mong maikaaga sa parte ka na periodiko, gusto mong maikaaga sa mga barata ka na radyo, pwede mo man gibuhon yan digdi sa Laog Canaga, magtrabaho ka nin tultul, pakarayon mo, maibabareta ka man giraray, o an iba kaya mga tugang, sinasamantala iniyo pong sitwasyon na makapag paipal, mailing sa television, ang iba nyato na mga official ka na gobyerno, nayaon po ngayon, nagpartisipar ngayon sa rally, si Arog kani mapag-urulayan sinda, pero ano ang solusyon na tinauninda? Mahayo man, niraraot lang ninda ang administrasyon. Ginagatungan ninda ang tao, tanganing mag-init, pagkatapos, agadon pa, na magkaigwa po nin kudita,
naabo man ngani kayan ang mga uniform personnel, abo man kan na sa tuyang military, abo man kan Philippine National Police, kan mga arog po kaning sistema. Ano po? Tanahihiling ninda mga tugang, anda daralagan, maray. Ano? Nagkaigwa lang ninda maraot na imahin ngunyan, anda sa tuya pong nasyon, huli po kan korupsyon. Nakaginibuan, ka nagkapira man lang ng mga opisyal ka na gobyerno. Iyan ang nangyari, digdi po sa partiken sa tuyang lugar. Pero kung majority kung nihilingon mo, gabus, generalmente, iniyo pong dalagan, kan administrasyon na mga tugang ni President Bongbong Marcos, maray, yaon po sa pag-implementar kan mga programa, mga proyekto na papakinabangan kan tao. Ining mga politikong ini na sige batikos, sige andyan sa parte mismo ka na tinampo, iyon ni rason kung taano mga tugang ta nagluluya kantidad kan piso nagbababa and nagluluya po nagbubulusok an sa tuyang ekonomiya. Imbis na magtarabang ining mga ipagsusulit na iniyo, dai po mga tugang, nauugmasinda na nahihiling po mga tugang na nagsasakit ang gobyerno, nauugmasinda na nahihiling po mga tugang na nagkakaribok digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Ining mga ipagsusulit na iniyo yan, kunta po, takita po mga tugang, nagtitios, puro personal ang pinag-iisip, puro politika. Kaya baga ang mga sabi kan na iba, na mga yaon po sa syudad, ano ang sabi kan simbahan, ano ang sabi kan ibang sikta, ano ang sabi po kan iba, na mga nagturukaw sa parte kan gobyerno, kung gusto ngayon nindo na magtukaw sa palasyo kan Malacanang sa legal, bakong alam mo sa nindo ang gobyerno, bakong pababaon nindo ang presidente, ipahiling nindo ang suporta nindo, and dyan, sa oras na magkaigwanan ng eleksyon sa 2028, labanan nindo ang administrasyon kung kaya nindong pabagsakon. Bako ngaya, napapaagyo nindo sa mga mag-resign, tultul nga ang gobyerno, tultul ang daralagan, maray ang programa, naraot lang kaniyo pong flood control, saro lang na issue pagkatapos dainindo iniling an generalmente na ginigibo kan administrasyon papababaon nindo. Kaya mayo baga kamo nakukuha nin suporta, abo kayan an mga sektoris kan komunidad. Aninahagad lang, iyo po na managot, si dapat na managot mga tugang, bakong resign and mismo pagpahali sa pwesto sa presidente ang solusyon kani. Tano pag napahali nindo ang presidente, na solusyonan na si problema, imauugma lang kayan pag naglayas ang presidente mga tugang, sa palasyo ka Malacanang, isayan mauugma si mga koraptong mga opisyal. Matatapos na ang investigasyon, kaya madiklara po nin holiday iyo mismo si mga korap na mga opisyal. Ang nagahagad man lang po mga tugang, kaniyo pong resign ni Marcos, ito po mga tugang na may pagkasabot, kadaklan dyan, majority dyan, may pagkasabot po sa nangyayaring kariribukan, asin, anomalya sa laog kan sa tuya pong gobyerno. Mga tugang, inaabot na naman kami nin oras nin pamamaaram, digdi po sa laog kan na programa. Salamat sa pagantabay nindo, digdi po sa laog kan na programang Radyo Banat sa paagi po mga tugang, kan regular host kan programa si Cabin G. Rivera, may importanteng inaasikaso lang po.
Kaibada niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan na mga tugang si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng Efeso 2:8-9.